Welcome sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Tang inang relo yan. Ayun yung ang burger mo. Trip malala. McDo. Sponsored. I'm sponsored Kumakain ba kayo ng McDo par? Regular o ngayon lang? Just to Nagmamakdo talaga kayo? Gusto ko yan, pre. Boss! Wow! Nagtatrabaho pa ako. Yan yung takbuhan. Nagtrabaho ka ba sa McDo dati? Hindi, pre, yung sa fast food, hindi ko na-experience magtrabaho sa fast food. Ano lang, talagang rekta office na kagad. Rekta office. May nagko-comment na ganun minsan Kumbaga, paano kaming mga sumasahod lang ng ganito? Paano kami magpo-proceed? Kunyari, yung nasa fast food nga. Parang di ko alam kung 70 pesos ba, 80 pesos per hour sila sa Hindi ko, wala akong idea. Pero Lala, alam ko, 80 minimum pesos? lang talaga yun. Ha? Minimum lang yun, di ba? Tang ina mo, wag yan. Pamunas ng lens yan, gago. Tang ina Pamunas ng lens yan Minimum lang sila, pre, di ba? Pagka fast Hindi food. nga minimum yan, pre. Below Below minimum? Oo. Kaya nga kadalasan ng mga nagtatrabaho sa fast food, parang working student Kasi pang extra lang Di ba? Hirap, no? Paano nga ba? Tinitake advantage ba nila yung mga bata? Oh, like for example, ikaw, binata ka, tatrabaho ka sa fast food, paano ka bubol? Paano ka bubolin? Pambaon-baon mo lang siya, no? Yeah, like for example, bigyan tayo ng very usual na scenario. Out of school youth, hindi nakapagtapos ng college, senior high lang, college. Ay, hindi nakapag-college, senior high, high school, nasa fast food. Lalaki, binata. Paano ka bubol? Para sa akin, number one mong dapat iwasan. Magkaanak. No? Kasi, tangina, pagka minimum ka na, tapos minimum pa yung sweldo mo, meron ka pang aalagang anak. Tangina, bro, masisiro ka talaga. Malabo ang mag-bowling talaga. No? As in, parang sa kanya, siguro 0.1% makakapag-bowling ka pag may anak ka tapos minimum pa yung sweldo. So, yun ang number one mong iwasan talaga. Number two, yung perang kakarampot mo, dapat talaga kailangan tanggapin ng isang, kailangan kong tanggapin na minimum lang ako. Kailangan kong tanggapin na mahirap lang ako. So, dapat yung galaw ko, mahirap lang din. Hindi ko kailangan sumabay sa kung anong uso, kung anong meron sila. Hindi ko kailangan. Pero meron na akong pangarap, no? Mapapangarapin kung makaalis dito sa sitwasyon na to. Pero yung galaw ko muna sa ngayon, since ito yung available kong resources, mahirap pa rin. Mahirap ang sweldo ko, mahirap lang ang galaw ko. So, Spending habits. spending habits kailangan minimal. Hindi na ako magbe-vape, hindi na ako bibisyo. Hindi mo kailangan magsaya, pare. Again, yun ang kailangan nating tanggapin kung nandun tayo sa ganung klase ng sitwasyon. So, iwasan magkaanak, gastos, iwas bisyo. Pangatlo is dagdagan yung skill na meron ka. Kaso, mahirap. Yung nasa ganyan sitwasyon, sila pa yung mabisyo. Ayun na nga. Mataas, di ba? Yun na May nga. vape. Oo nga. Nagbe-vape, nagiinom. And then may mga tropa ako na gano'n na yung sinasahod normal, pangkaraniwan. Di ba? Totoo. Tapos sila yung nagagano, nagbe-vape, ang lakas mag-inom. May Diba? Yossi. Kaya sinasabi ko sa kanya, gago pre, may pera ka, mas may pera ka nga sa akin Sablay lang yung mga pinagagagawa mo. Yun, isa yun sa ubos ng pera mo, yung bisyo Kasi, pag may bisyo ka na-addict ka na dyan, sumayat-maya mo nang hinahanap yan. Diba? Yung kakarampot mong 50 na lang sana, pamasahe mo. Pinambili mo pa ng yosi o alak. Kinabukasan, uutang ka na. So, wala ka pang kita, may utang ka na. Di pa pumapasok yung sahod mo. Wala pa. Di mo alam kung sa sahodi mo ng buo pa yun Kasi baka umabsent-absent ka pa May nag-comment nga doon sa isa kong video kasi pinag-usapan ko rin to Galing din daw siya sa, kinuwento niya, ganun daw yung buhay niya, fast food lang siya. Pero ang ginawa niya lang talaga, nag-focus lang siya doon sa dapat na gastusin niya. Never siya nagbisyo, di siya nagjowa, di siya nag-anak. Talagang yun lang. Tapos yun nga, sabi ko nga, number 3 kong tip, yun nga, magdagdag ka ng skill na meron ka. Ano daw yun? Paano ako mag-ano? Di ba yung TESDA pare? Ano ba yan? Teka lang. Spoon feeding na sobra. Nagtatanong, grabe. Oo, di ba?
TESDA. Di ba libre TESDA? Kailangan mo lang may mga requirements na may minimum na bayad lang yun. Magkano lang yun? 500 Tama lang. na, kahit nga di ka na mag-test da pre, nasa internet na lahat eh. Totoo. No, pero yun nga kailangan kasi yung welding pare. Importante yun, makuha nyo yun. Tip Accredited. to welding, lahat ng hard Mechanical. kunin nyo yun sa TESDA pare kasi yun yung mga, kasi kung hindi ka na talaga, wala ka na pag-asa rito sa Pinas, yun yung in demand sa ibang bansa bro eh. No, marami akong kakilalang ganyan, kumuha ng welding dito. Actually bro, ito real talk, ka-opisina ko pa, hindi naman maliit sweldo namin pare. Diba? Pero sa kagustuhan niyang pumunta sa ibang bansa, kumuha siya ng TESDA na welding, nandun na siya sa ibang bansa ngayon. Pero mo, okay na yung sweldo namin dito, pero dahil lang sa welding na kinuha niya sa TESDA, may mga training din siya, like nakapagtapos naman siya ng college. Pero yung training niya sa TESDA ang nagpapunta sa kanya sa ibang bansa. Explain ko lang sahod nila Josh on point around 6 digits. Hindi ganun. Pero yun na nga pare. Pero nag-ibang bansa pa rin yung kawork. Oo. Sa tulong nung kinuha niyang TESDA. So malaking bagay yun. Libre yun. Diba? Nagbayad lang siya kasi may bayad daw ang TESDA pagka concentration training. Kunyari ikaw lang ang tuturuan nila. May Special. bayad yun. Yeah. Pero pagkasabay ka sa marami, wala. Or Mas mura. pero parang 300, 500 lang ata. So, yun. Kaya. Kaya. Kaya pare. Kaya. Nalimutan ko lang yung pangalan pre. Pero lagi ako sa lagi ako sa kilometer 23. May Shakey's doon. Nalimutan ko yung pangalan niya pre, pero 23 years old siya. Taga-prito siya ng manok doon sa Shakey's. Okay. Lumapit siya sa akin. Boss, libre kita. Ano yung orderin mo, libre ko kayo. Sabi ko, hindi na, okay lang. Tapos binulong niya sa akin. Di boss kasi, nire-resell ko yung clothing mo eh. Ha? Isipin mo, binata yun, sumasahod siya sa Shakey's. Ang ginawa niya doon sa sinasahod niya, nag-isip pa siya ng kung paano niya mapapalago yun. Extra source. Tinanong ko yun, nagkwentuhan kami nun, hindi siya nagbibiso, wala siyang paglulustay. Tayo na nasa internet na yan pre, usong-uso yan. Resell. Nire-resell niya yung clothing ko pre. Gulat ako eh. Nire-resell niya pre, putya. Diskarte lang talaga, no? Kagustuhan. Ngayon, check mo muna, gusto mo ba talagang kumawala dyan? Actually, di ka nga kakawala eh, kasi hindi ka naman magkukwit dyan eh. Gagi malupit yun. Yun, nalimutan ko yung pangalan niya, pero sana nanonood siya. Excuse. Nagpiprito siya sa Shakey's na manok, di ba? Nakapagtayo na siya ng maliit na clothing shop. Andun yung iba't ibang brand. DBTK, Local Recipe, yung sa akin, iba't MNLA, Rich Lupit. Boys, iba't ibang clothing nandun na. Isipin mo, nag-start siya sa pailan-ilan, bibili siya, i-resell niya, buo loob niya. Kasi kumbaga kapag duwag ka, gago, baka mahal, baka walang bumili. Galing. Pero siya buo loob niya, pre. Nalimutan ko yung pangalan niya, pre. Libre na kasi, meron namang, kung gusto nyong bumenta talaga ng ayaw ninyong magbayad pa ng, gumawa pa ng Shopee or what, or website, libre, sa Facebook Market eh. Pwede ka mag-post dun eh. Di ba? Tapos kung may motor ka pa, minsan may mga kilala rin akong ganyan. May pizza shop siya. Pizza homemade lang pare. Tapos, siyempre, pag magpapa-deliver ka pa, dagdag pa yun. Ginagawa niya siya, magdi-deliver, may motor siya. Doon lang sa amin, sa vicinity nung subdivision niya, lumaki, hanggang sa napalaki niya yung business niya. Nagsimula lang sa bahay niya lang, homemade, deliver siya. Galing, kaya eh. Kaya bro. Pag gusto mo. Gusto mo talaga. At saka, naintindihan ko bro, no, yung sinasabi nila ngayon ng mga kabataan ngayon na, ang hirap talaga ngayon, mahirap talaga ngayon. Kumpara dati. Nag-agree ako na mas mahirap ngayon kasi mas marami kasing financial distraction ngayon eh. Kumpara nung panahon ng mga magulang natin. Ang dami ngayong temptation ng gastos eh. Andyan na yung Shopee, online shopping. Mga coffee shop. Di ba? Coffee shop. Dagdag mo pa yan. Totoo naman. Mga trendy na damit na talagang maiinggit ka talaga. Di ba? Ang daming financial distraction. Ngayon talagang sinasabi ko mas mahirap ngayon dahil nga dahil sa mga ganung bagay. Nauso pa yung travel. No, maiinggit ka sa mga nagta-travel. Gusto ko mag-travel. Tapos biglang naging affordable na yung mga joiners. Isipin mo, makakapag 3 days, 2 nights ka sa kung saang Instagrammable na lugar para sa 3,000 lang. So, ipon ka 3, no? Experience naman daw yun. Experience nga, pero yun nga, isa yun sa mga nakakatulong kung bakit hindi ka makaipon. Diba? Tanggalin mo lahat yun. Gayahin mo yung galawan ng mga tatay natin na gusto lang magkabahay. Puta, nag-ipon lang ng para sa bahay. Kaya magtataka sila eh.
Ang mura ng bahay dati, no? Pero hindi naman din nila mabibili yun kung gastador din sila. Kasi pure ipon nila doon napupunta. Yung mga Diba? lolo lang, pre. Akala nila sobrang mura ng bahay dati. Hindi. Hindi, mababa lang kasi yung usaping pangalan ng pera. Oo. Kumbaga, yung 100 noon, feeling nila, ang mura, 100 lang. Hindi nila alam, mahirap din kunin yung 100 Tsaka nun. maliit din sahod dati. Yung kasi yung sahod din, 5 piso, isang araw, di ba? Yan, totoo. Ganon sila lolo, di ba? Sabi nila, lolo ko nun, magkaroon nila ng 70 centavo, masaya na. Ang liit naman ng kaligaya mo. Pag ngayon, hindi nila na-gets na yung 70 centavo, ilang oras mo tatrabahuin before. Inflation, ano yun yung inflation? Oo. May computation yun eh. Alam nyo, siguro tama yung sinabi ni Josh, mas more on focus lang talaga yung mga oldies dati. Kasi less distraction nga naman talaga. Tama ka. Unlike ngayon, ang daming brain rot. Dati ano bang brain rot sa kanila? Radyo lang. Kaya mo pang alisin yung utak mo dun eh. Yeah. Di ba, nagraradyo ka. May ginagawa pa sila. Kung nagraradyo sila, kumikilos-kilos sila, di ba? Movement ka pa rin. Ngayon, pag ikaw nanood ka ng cellphone mo, totaling wala kang Wala gagawin. kang gagawin. Oo. Yung data lang, pre, magkano data? 100 yung pinaka reasonable at kaaya-aya na data ngayon. 100 na agad yun eh. Totoo. Tsaka pag natuto ka dun sa pinanonood mo sa TikTok, sa Facebook, totaling wala kang gagawin. Nakatanga kang ganun. Pero hindi kaya ng mga lolo natin nun, nakikinig na radyo, kumikilos pa rin. Tang naisipin mo yun, Ito, pre. no? Yun lang vision Isipin mo, nila eh. diba? Yun lang vision Nakapagsibak sila ng kawit while yung radyo nagpi-play lang. Oo, dyan. malakas. Tapos talagang yun lang, galaw pa sila ng galaw. Pag nagradyo sila, hindi yung nakatanga lang sila, gumagalaw sila madalas. Nakakabaliw nga yung mga kwento nila, di ba? Kasi yung lolo ko parang grade 2 lang daw. Grade 2 lang siya. Pero puta, nakapagpatapos ng 6 na college graduate lahat. Grabe, no? Ano, Galing. nakakabaliw yun. Diba? Yeah, yun nga. Mas, again, Self-discipline. madali talaga noon. Kagustuhan. Nagustuhan lang talaga. Mas sigma talaga yung mga lolo dati. Alam mo, Pre. legit, pre, legit. Ano? Kaya nonchalant sila na maangas minsan eh, di ba? Tignan nyo na lang eh. Tignan nyo na lang yung mga mapapansin mo. Sige, i-realize ninyo mga pare. Pag nagka-pera ba kayo, meron kagad kayong iniisip na gastusan eh. Di ba? Yung mga Alam mo. nanonood dyan. Pag nakuha nyo yung pamasko ninyo, mayroon kagad iniisip, cellphone, sapatos, bagong damit. Meron kaagad, the fact na marami kaagad iniisip na gagawin dun sa pera mo. Yan na yung reason kung bakit hindi ka makaipon. Yan na yung reason kung bakit hindi ka makatawid. Kasi meron ka agad pagkagastusan. Imbis na i-invest mo sa sarili mo yun, di ba? Dagdag ka nga ng... Yeah. Kung hindi investment sa business, invest sa resume. Dagdag ng credential sa resume. Yun ang lagi kong sinasabi kasi yun yung ginawa ko din eh. Kasi yung iba sasabihin, hindi, invest mo sa business. Okay, good. Kasi yan business ang nakagisnan mo. Ako kasi pare, corporate ako. So yun ang lagi kong sinasabi. Dagdag sa resume. Kasi yun, nakita kong effective. Ginawa ko rin naman. Ito, nandito tayo ngayon. Ginawa ako nung employed ako. Wala man akong maisip na pagpapalago ng pera. Pero yung pera, inuubos ko sa kanya. Bumili ako ng maayos na damit, sapatos na maayos. Investment pa rin sa ginawa akong kaaya-aya yung sarili ko. Ganun. Hindi siya, kunyari, sumahod ka, bili kang 400, 600 pesos na vape, papausukin mo lang, gumagawa pa ng sakit sa organs mo. Ogag na agad siya. Inuit ko yan eh. Ogag na agad siya, pre. May tanong ako. Yung pagbili ng pamorma, is it investing or luho? Palagay nyo. Again, depende pa rin nga sa sa katayuan mo sa buhay. Diba? Kung bibili ka ng pamorma mo, pero hirap ka naman sa pamasahe mo kinabukasan, diba? Totoo. Hindi siya priority. Hindi siya priority. Legit. Again, nandun tayo sa mindset na rewardan mo yung sarili mo. Pero again, the point is the word reward. Reward is given to people na may ginawang hard work. Di ba? Or bigyan mo ng reward yung sarili mo kung nakapag-ipon ka na itatagal ng 3 months or 2 months yung ipon mo na yun. May sobra ka. Yeah. So yun, that's the time na bili ka porma. Pero kasi, kaya inaano ko siya sa mga nanonood sa atin na hanggat maaari, huwag ka munang sumabay dyan. Kasi nga, yung iba, ginagawang, tawag dito, pangtanggal ng stress ang bumili ng pamorma or kahit anong bagay. Stress ako ngayon bili ako. Stress ako ngayon bili ako. Wala na, hindi na nakaipon. Wala na, tapos sasabihin, ang hirap talaga magkaipon ngayon. Hirap makapera. Nak ng putya, pinantatanggal mo ng stress yung gastos Di ba?
So, Maling way. Yung pinagtatanggal mo ng stress, ikaka-stress mo rin siya later on. Oo, di ba? Exactly. Totoo yan. So, again, deserve mo pare pumorma, no? Pero again, Check your reality. check your reality. Yeah. Yun, real talk. Tama yung sinabi niya. Agree ako Check your dun. reality, pare. Ito ang tatandaan ko to. Share ko lang. Interrupt kita mabilis. Nung employed ako, BPO, gustong gusto ko yung mga Macbeth. Ay, Puta na maganda yan. 750, 800, mga ganun. Oo. Ngayon, hindi ko afford Kasi magkano lang sinasahod ko nun. Pero decent na yung sahod ko nun sa binata. Good shit na. Hanggang sa, nalocate ko yung naggagarage sale para sila sa 51, basta dun sa Quezon City. Garage sale talaga ng Macbeth. Makikita mo dun mga Macbeth, 250. Ayun, sinusuot ko, Macbeth pa rin naman yun. Same pa rin yun. Oh, kumbaga check mo yung reality mo. Hindi pwedeng poporma ka. Tangina, sahod mo isang buwan, kaltas lahat, nakapag-take home ka 20 mil, tapos gusto mo Travis Scott na sapatos. Patay. May side ka nun. Patay. Cactus Jack. Nababaliw kasi sila, para sa akin, nababaliw sila dun sa social media. Oo. Nakikita nila eh. Di ba, huwag kayong mabaliw dun sa internet. Kinukonsume sila no? Oo. Totoo Actually, yun. Totoo yun. Sa akin naman, investment yung pamorma kapag yung purpose mo tama. Oo. Kung saan mo gagamitin yung pamorma. Like Diba? what? Kan ba, kung pang office attire mo siya, di ba? Ah. Pang gusto mo mas marespetuhin ka pa lalo bilang manager kasi kapopromote mo lang eh. You need to suit and tie, di ba? May mga ganong Agree ako. certain So hindi siya Ikaadagdag mo rin kasi ng yun, di ba? Ng credentials. correct. I mean, yung pinaka-purpose is pera pa rin. Pera pa rin. So, okay. Pero yun nga, depende sa purpose mo, doon lang naman babagsak yun. Kahit pumasok yung halimbawa sinabi ni Josh na hindi mo siya sobrang afford, hirap na hirap ka. Pero by the end of the day, ang laki ng purpose dun sa gagamitan mo ng damit na yun, then so be it, di ba? Alam mo, pera ka, dadami sales mo, ba salesman ka, yeah, di ba? Oo. Pormahan mo. Lalo na yung mga yung client-facing na mga trabaho. Ayan nga. Kailangan Kailangan yung forma. So, yeah, pagdating doon, investment talaga siya para sa akin. Oh, lalo mga real estates, dapat hindi ka dyan, isipin mo, magbibenta ka sa real estates, ano bang example natin? Kunyari, Yung leather shoes mo yung yung pambaha. Ano yun? Easy soap? O diba? Kumbaga yun yung trabaho mo. Harap ka May sa tao. sapatos ako, easy soft dati, college Diba? ako. Bumili ka man lang ng diba? Mag-leather ka. Nakapang pitted ka na pang emo, My Chemical Romance, tapos bibenta ka ng real estate. Check your... So long! Good na. Lalo kasi ngayon, bro, no? Lalo na yung ang lakas mambudol din nung sa TikTok din. Kunyari, may bibentahan sa'yo, no? Parang, Pero para sa akin, ang magastos lang sa ganyan, lalaki. Kasi yung mga babae, tangina pwede silang pumorma ng tagto 2H lang yung suot eh. Mura ng forma ng babae. Tagto 2H lang, basic top, tangina ikaw. Tangina yun, naka-supreme ko. Oo. Yung gago, original to. Gagana mo pa eh. Legit. Di ba, para mag-gain mo yung angas ng Supreme. 7,000 to. Gago, rig to pre. Ganito 10,000 sa ganito. to. May explanation. Eh, babae, okay siya. the less nga. Di pag may Practice. pumuri lang ng damit mo, tangan ang ganda ng damit. Original. May explanation. Sa Dubai ko binili. Tangina, may 13,000 pre, ang t-shirt lang. gastos, yun na lang eh. Ang gastos maging lalaki. Siguro naman sa gastos naman dyan, magko-contradict naman dyan yung sa makeup ng babae. Ay, oo. Doon naman sila mabubutas. Ina yung mga Dyson, yung putang ina yung blower, 40 mil. Totoo. Kasi Buwa ka ng inang ito shit nga eh. sabi nila, ang trivia ulit, no? Ang makeup daw ng lalaki kasi is yung outfit. Damit. Yun yung makeup natin, pre. Tsaka And yung yung pagiging fit. Hmm. Diba? So, yung mga big boy toys natin, isa rin yan. Parang Ayan, makeup din natin. yung kotse, yan, motor. Alam mo, nakita mo sa mga car meet yun eh. Mukhang basura yung lalaki, puta. Pagtingin mo sa sasakyan, ang diin. Yeah. Setup. Yun yung makeup Setup, eh. oo. Outside dun sa outfit, di ba yung material things. Ngayon, So, kung ganun, magastos nga ang maging lalaki talaga. as employed, kung gusto mo nga talaga na mag-boom pa or mag-grow pa, hindi mo kailangan mag-quit. Kasi kumbaga, yan yung primary mo eh. Hindi ka magka-quit. Check your spending habits muna. Oh. Tapos, check mo sarili mo kung gusto mo ba talaga. Kasi pwedeng, naano ka lang din sa internet, hustle, madaming pera. Pero yung galaw mo, wala. Nasa galaw din yan eh. Oo. Yung Yeah. galaw mo, pang 80 lang talaga, 80 pesos per hour eh. Diba? Kumbaga sinasabi lang, Kaya mo pang bumalik sa 80 pesos per hour. ako? Oo.
Hindi naman, kumbaga galing ako sa galing ako sa 600 eh. Diba, ako BPO ako eh. Ayaw nga pala, tumalong ka na pala. Nakat lang kita pero tumalon lang ako doon, napaisip ako sa 80 pesos per hour. Ngayon na may mga ganyan na kayong sinasahod na pinipera, no? Hindi ka na makakabalik eh, no? Siguro ganun, no? Tayong mga lalaki, pag nag-move off tayo, puro up lang eh. No? Hindi ka na makakabalik. Ayaw mo nang bumalik. Kaya, pwede kang makabalik doon. For example, may nangyari sa mga issue, mga dagoks ng buhay, ganyan. Kaya mong, pero dahil na-experience mo, na kaya mo pa rin tumas. Yun. Tama. May idea ka na eh. So May yun mga yung ganun sinasabi natin sa kanila eh. Kaya nga natin nasasabi sa kanila to. Kasi nagawa naman na natin eh. Yun yung depressed ng lalaki madalas. Oo. Yung pag downfall, Oo, tol. rock bottom. Oo, parang ayoko na kasi. Iba na kasi yung ano mo eh. Parang umap ka na, di ba? Yun yung ano. Ayoko na bumalik sa employee mindset. Employee days ko. Ayoko na bumalik nung pre. Yung pa, no? Yun pa yung pare yung gusto ko rin idiin din, no? Kasi, kaya sinasabi natin na ayusin mo yung lifestyle na humble lifestyle lang. Hindi porket nagkapera ka utangin na boom din yung lifestyle mo. Kasi, ayun nga, pagka, wag naman sana, no, nagkaroon ka ng dagok sa buhay, biglang ginanon ka ng realidad, binaba ka. Dahil nakasanayan mo na yung boom na lifestyle, mas madedepress ka eh. Yeah. Kasi putang ina, dati na lagi ako nagko-coaching, hindi ko na kaya. Tangina nangyari sa akin yan, pre. Actually, nangyari sa akin yan, pre. Sige, kwento mo. Nangyari sa akin yan, pre. Ganun yung bad spending habits talaga yung puta. Pag napunta ako sa mall, dapat nakabili ko ng sapatos or slides or pantalon. Tapos ngayon, hindi ko naman siya nagagamit. Bad spending habits talaga. Kumbaga, walang purpose yung binibili. Kain sa ganito, kain sa ganyan. Libre ganito, libre ganyan. Tapos wala, na ganun talaga. Actually, pero hindi ko alam kung part ba siya ng journey. Pero may ganun talaga yung puta, masisiro ka. Sabi daw nila, Tapos may mga marirealize mo doon, sablay ah. ginagawa daw talaga yan kasi parang hinihil mo yung inner child mo na hindi mo nabili kasi noon eh. And then after mo malagpasan yan, doon ka nagagaling mag-keep ng pera. Totoo. Parang lahat naman dumaan dyan Ina nga. na talagang darating sa point na kailangan mong daanin yun eh, na bibiling ko muna yung ano kasi nga, hindi mo nga nabili nung bata ka. Oo, totoo. Yung iba, bumibili ng PS5, nag-game sila kasi wala silang ganun dati. And then, pag nakakuha mo na yun, okay, tama na tong bullshit na to. Ipon na tayo. Ganon. Totoo. Maganda ma-realize niya yun, no? Kasi mahirap na, tuloy-tuloy. Dahil may pera ka, tuloy-tuloy, yeah. Doon ka babagsak. Inner childhood. Oo. Kaya, hanggang sa, hinatak ako ng inner childhood ko sa sa lusak eh. hindi, pagka ganun, pare, naniniwala ako, hindi na siya healing inner childhood. Hindi na. Pleasing na yun. Ako, na-realize ko, pleasing na eh. Yeah, pleasing may mga na. ginagawa ko para magpa-impress sa ibang tao. Puta, bakit? Actually, nangyari sa akin. Ganun. Ay, yung ganun. Bakit? Ba't? Inner child pa rin yun. Kumaga, hindi naman kasi ganun dati. Oo nga, no? Hindi naman ganun dati, Kasi parang pre. nobody ka before. Correct. Oo. Hindi ka napupuna kasi, uy, ganda nito ah. Ngayon, kailangan mo lang maganda yung ano mo. Para, uy, ang angas Hindi, niya. da-down ka talaga. Kasi after ko rin nun dati, di ba yung kinuwento ko, binigyan ako ng AirPod, 1.4M. Dumaan din ako doon. So, bili ako ng trip ko, ganyan. Mga laruan, mga games, lahat. PlayStation 4. napansin, wala na, no? Oh, and then, yung mga tropa ko rin, validation din ako. O, tara. Totoo. Minsan niya, putang ina, hindi ko napapansin. Lately ko na na-realize, ini-invite ako sa inuman ng mga ibang circle of friends ko na pagdating ko doon, pare, gaganyan na lang yung alak ko. Tapos sila parang palasing na nabitin lang. So, alam mo, ang utak ko doon, ang akala ko noon, Bunot parang ka, tangina, trip nyo ako, parang trip nyo ako makasama, masaya, ganito, ganyan. And then I realize, pagtagal ko, pagtanda ko, pag matured ko, parang putang ina yun pala yun. Hindi ko nakita yung message. Yeah. Kung gusto ko nung kasama, una pa lang, nandun na dapat ako. Totoo. Tangina nga. May So, mga ganun. gagastos ako, di ba? Para makuha yung validation nila. So, dinaanan ko rin dinaanan mo. So, after nun, gumanyan. Then, umangat, nagtabi na ako ng pera. Mas matututo ka na, no? Mas lulupit ka na mag-save. Mas lulupit ka na. At di ka na magpi-please. Kasi nga nagawa mo na eh. Parang na-realize mo na, ba't ko kayo ipi-please? Putang ina nyo. Pag ako nawala na ng pera, hindi ko na naman kayo. Totoo, putang ina, totoo. Mahagilap. Oo, nilolong press nyo na ako, di ba? Pag wala na akong pera. Putang ina nga. Doon ka na lulupit, pare. And then, normal talaga. It's normal. I think, Josh, ikaw ba? Dumaan ka rin ba sa ganung pace na parang Hindi, bro eh. Hindi ka nag-inner childhood healing na gumastos. Ito ngayon, din, no? nag-inner childhood pa naman. Pero kasi may
may control kasi talaga ako, bro. Hanggat maaari, hindi talaga ako, alam mo yun, maluho or what. Bibili ako pagkakaya ko lang. Ganun lang ako eh. Tas pagdating naman sa tropa, hindi rin naman ako nagpapoto. Nakikita ko kagad kasi. Yun siguro yung, kumbaga yung, tawag dito, may pagmamalaki ko lang din na hindi talaga kasi ako, yung pera ko talaga para sa akin, importante talaga siya. So hindi ko siya tinake as talagang kailangan kong gastusin or what. Talagang nakaipon lang siya. Yun, pag may sobra, doon ako bibili pare kasi reward ko sa sarili ko yun. Tangina, may mga ganun ako nakikita na Yeah. employed sila, tas saktuan lang yung kinikita, parang binata, ganyan. Saktong-sakto lang, talagang dulo-dulo. Tapos pag inuman, parang nagpapasiklab na yun. Oh, sige, ano na ako? Ayun. Ang laki magambag. Inan to. Iniisip ko nun, gago ka, 9 hours ng buhay mo yan. Oo, yun. Tapos hindi mo na makokontrol siya. Hindi, experience naman eh. Experience alin? Banding daw. Banding alin? Hindi nga, tangina para sa akin nga. Tignan niyo yung commercial ng alak. Yung mga beer nasa party, nagdidiwang, nagse-celebrate. Yung mga yung MP, mga naka-Amerikana, para sa tagumpay, mga businessman. Tapos ikaw, saktuhan ka lang, employed ka, tambay ka, magiinom ka, nagko-contradict eh, hindi mo sinusunod kung pinopromote nga nila yun eh. Di ba? Para ganun, pang mga business, para sa Reward. tagumpay. Tapos yung Tagumpay, di ba? Tagumpay. ikaw tambay ka, employed ka, tapos gagastos ka ng ganun. Sablay na agad yung spending habits. Kaya nagtataka, ba't wala kang pera? Hindi dahil maliit yung sahod mo. Para sa akin, sablay ka Gumastos, yeah. Yeah. Ako, I will admit no mga supot days ko, dumaan ako sa mga ganyang senaryo, yung mga pinagbabanggit ninyo. Ginawa ko talaga yan. Yeah. And nagising lang ako niyan, eventually, mga 23, 24, buti nga maaga-aga rin ako nagising nun eh. Sa pag-iinom, ganyan. Kasi lagi rin ako nag-iinom nun. Na parang paulit-ulit na lang. May isang tumapik sa akin, si Kuya Danny. Shoutout kay Kuya Danny. Matanda rin si Kuya Danny. Mga 50 plus na yan. Na bihira mo na siya makainuman doon sa lugar namin. Maayos naman yung buhay niya, napaaral niya lahat ng anak niya, and then may business sila. Saktuhan lang din, di naman sobrang paldo, pero okay naman din. Pero isa siya sa mga parang medyo slightly umangat-angat doon sa lugar namin, sa streets, no? And then, minsan ko siya nakainuman, tapos nakakwentuhan ko siya, nakatabi ko siya. Alam mo, kinausap niya ako nung tinapik niya ako. Nakapag-aral ka, di ba? Sabi ko, opo. Alam mo, hindi ka bagay dito. Ginanon niya ako, nagiinuman kami, ha? Talagang ang sincere ng sabi niya. Galing ng Hindi mga ka bagay dito. Ano yun, bro? Parang anghel yung tumapig sa'yo. Pre, nagising talaga ako, pre. Iba-iba nakikita ko sa'yo. Hindi ka bagay dito since nakapag-aral ka. And, itong boteng to, siya bumili nun eh. May tenga na, itong boteng to, masarap. Ubusin natin to, masarap. Tangina, masarap ang pait-pait nun eh. Hindi, yung banding nga ba? Okay. Yung metaphor niya ba? Yeah. Masarap, masaya. Kasi 'di ba, masaya tayo, ganyan. Pero pag lagi-lagi, hindi rin siya masaya eh. Kasi Gumagawa ka ng paulit-ulit sakit. lang. Yeah, sakit organs, yeah. Sabi niya, at hindi palaging ganito. Basta ang lalim ng mga explanation niya nun, hindi ko na ma-elaborate yung iba. Basta naalog talaga ako na parang, oo nga no, paulit-ulit nga no. Same lang din yung kwentuhan nyo, sabi niya. Yeah. Same lang din yung tawanan nyo. Wala nang na-update, sabi niya ni Kuya Danny. Kaya ako, bihira nyo lang ako makasama. Kasi para i-update ko kayo, a-update kayo sa akin. Kasi matagal akong hindi nyo nakakasama. Yeah. May bagong makabuluhan na kwentuhan, di ba? Kaya pala pagka siya, nakikita mo lang siya, pwedeng Pasko, New Year. Sobrang bihira talaga, rare. Yeah. Tapos papabili siya, inom tayo, saya tayo. Parang updatean na lang sa kanya yung alak eh. Hindi para putang ina magpakawalwal. Pero yung mga yun na kasama namin sa table, gabi-gabi. Gabi-gabi. Up until now, malamang gabi-gabi. Tangina, check nyo yung routine. Check nyo yung kwentuhan sa inuman. Check nyo yung circle. Pag sablay na talaga yan. Kailangan mo talagang lunukin yan. Kaya nga may mga di ba? Nagbago na siya. Tamo, yung mga tropa mo nang ogag yung nagsasabi, nagbago na siya. Wala na siyang pakisama. Actually, okay nga yun eh. Okay yun, pre. Kasi nagbago ka na talaga. Gumana na yung utak mo. Kumana. At kung gusto mo pa, Yeah. Kung gusto niyo pa pare ng pangalawang tuloy sa buhay ninyo, bro, no? Subscribe kayo dyan. Yeah. Comment down below, pare. Ano masasabi ninyo? Galing ba kayo sa minimum wage? Paano nyo natagos? Yeah, Share yun. nyo sa Paano baba, nyo pare, natagos? para makatulong tayo Magano sa mga tayo tropa dito? natin, pare. No? Tulungan tayo dito. Yun, tulungan tayo. Right? Tama. So don't forget to hit the bell dyan, pare, para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Anti-Support Social Club.